marami mga kababayan ang nagpapasa sa atin itong bidyong ito na kung saan mga kababayan talagang lantarang inakusahan po dyan si Bossing Vic Soto mga kababayan ng panggagahasa di umano dito kay Pepsi Paloma. At dito mga kababayan, mahahalata nyo naman at makikita nyo naman mga kababayan na imposibleng hindi alam ni Senator Amy Marcos itong ginagawa nitong si Direk Daryl Yap. Bakit mga kababayan? Kasi etong bidyong ito nung inilabas po ito ng Vicente Mens mga kababayan, ipinakalat ng mga vlogger agad nitong si Senator Amy. Mga kababayan, kung makikita nyo ang nag-post po nito, isa sa nagpakalat itong si Tol JC De La Cruz mga kababayan, nakilala naman natin na vlogger ni Senator Amy Marcos. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito i-play po natin, panoorin muna natin. And then himayin natin mga kababayan yung mga nagdaang issue kung ito ba ay may katotohanan at wala. Ano po ito, i-play na po natin. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ayan mga kababayan ha, yan yung trailer nung pelikulang ilalabas po nila na paninira mga kababayan sa TVJ. Pero ang pinunterya dito, pinaka-pinunterya ay walang iba mga kababayan kung hindi ito pong si Vic Soto, si Bossing Vic. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan na nakalagay pa nga dito, nagsampa ng kasong rape si Pepsi Paloma laban kay Vic Soto noong August 17, 1982. At ang kasama po dyan ni Pepsi Paloma mga kababayan ay walang iba kung hindi yung kasamahan niya na si Guada Guarin. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, meron tayong nakitang article patungkol po dyan. Eto, tanggalin lang natin yung ads. Kung makikita nyo mga kababayan, ang source po natin ito ay PepPH. Ano po, yan po yung source natin. So kung titingnan yung mabuti, sabi dito, basahin muna natin yung accusation nitong si Pepsi Paloma mga kababayan. Dito po kina Vic Soto, Joey De Leon at saka dito kay Richie De Horsey. Ano po, so sabi dito, the Pepsi Paloma accusation. Noong June 21, 1982, naging controversial at headline ng halos lahat ng mga dyaryo at pinagpiestahan ng gusto ng publiko ang accusation ni Pepsi Paloma laban sa Itbulaga host na sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Ayon kay Pepsi, minules na siya ng 3 sa RM 210 ng Solo Hotel sa Quezon City. Kasama ni Pepsi sa pagrereklamo ang kapwa niya sexy star na si Guada Guarin. 15 taong gulang lamang noon si Pepsi. Noong June 2018 muling nabuhay ang issue tungkol sa pagkamatay ni Pepsi ng pakiusapan daw mga kababayan ni Tito Sen. Etong daily broadsheet na Philippine Daily mga kababayan, na burahin daw po yung website. So kung makikita nyo, ang kasama dito na nagsampa mga kababayan ng reklamo laban po kina Bossing Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey ay walang iba kung hindi etong si Guada Guarin. Ngayon mga kababayan, kung makikita nyo may lumabas dating issue na sinusubukan daw di umano mga kababayan ni Guada Guarin na makipag-ugnayan kay Vic Soto. Bakit mga kababayan? Para personal na humingi ng pasyensya. Bakit humihingi mga kababayan ng pasyensya? Kasi nga kung matatandaan nyo, niretract, eto yan o. Yan. Kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba nagreklamo etong si Pepsi Paloma ng pangmamolestya daw nina Bossing Vic, Joey De Leon at saka ni Richie De Horsey sa kanya. Ngayon, nung September 1982 mga kababayan, iniurong ni Pepsi ang demanda laban kina Vic, Joey at Richie De Horsey. Ikinagulat ito ng sumusubaybay sa kaso pero pinanindigan ito ni Pepsi sa pagharap ng sexy star sa mga reporter. Sinabi nitong may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV host sa gawa-gawang istorya. Walang pagkakasala ang mga nakademanda, sabi ni Pepsi. At ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Ibig sabihin mga kababayan, kaya niya iniurong yung demanda laban po sa Tito Vic and Joey kasi nga may nag-utos lamang sa kanya. May nag-udyok sa kanya mga kababayan na idemanda yung 3 dahil nga gustong pagkakitaan etong 3 mga kababayan, etong sina Bossing Vic, Joey De Leon, Master Henyo Joey De Leon, and then etong si Richie De Horsey. Kasi nga alam naman natin mga kababayan kung gaano kasikat
ang Itbulaga pa mula noon hanggang ngayon. Kaya lahat talaga ng tao na may masamang intensyon mga kababayan para masira at pagkakitaan etong mga host mga kababayan ng Itbulaga, gagawin nila yan. Kaya nga gumawa sila ng ganitong klase ng istorya, urban legend mga kababayan, para ano? Para pagkakitaan ng Tito Vic and Joey at para pasamain mga kababayan, para pasamain etong mga host ng Itbulaga. So ngayon mga kababayan, ang isa pa dyan, kung makikita ninyo, di ba niretract, iniurong mga kababayan, ni Pepsi Paloma yung demanda niya at inamin niya na walang katotohanan yung mga aligasyon nila laban po dito kina Bossing Vic mga kababayan. At dahil dyan kung makikita ninyo, ayan, may lumabas ding balita mga kababayan noong January 9, 2024. Pinablish po ito mga kababayan. At ang sabi po dito, Guadagwarin apologized to Vic Soto over issue. Doon sa issue na ginawa nila nung sinamahan niya etong si Pepsi Paloma mga kababayan na magdemanda laban po dito kay Bossing Vic. Ngayon kung titingnan nyo pa, sabi pa dito, eto basahin natin. Yan. Ngayon ay muling na pag-uusapan ng issue na kinasangkutan noong 1982 ng namayapang Bold Star na si Pepsi Paloma at ng Itbulaga host na si Vic Soto, Joey De Leon at ng yumao na ring si Retchie De Horsey. Eto daw mga kababayan. Sa ayan. Eto mga kababayan sabi dito, matagal nang hindi aktibo sa showbiz at tahimik nang namumuhay etong si Guada, which is etong si Guadagwarin mga kababayan. Isang nakakaalam sa kwento ang nagsabi sa cabinet files na makalipas ang maraming taon matapos maganap ang iskandalo, gumawa ng paraan etong si Guadagwarin na makausap si Vic para sa personal na humingi ng tawad mga kababayan. So ngayon, gumawa daw ng paraan etong si Guadagwarin mga kababayan na makipag-ugnayan, makausap etong si Bossing Vic. Bakit mga kababayan? Para daw humingi ng tawad dahil dun sa iskandalo na ginawa nila laban po dito kina Bossing Vic, kay Master Henyo Joey De Leon at saka po mga kababayan dito kay Retchie De Horsey. Kasi nga pinagbintangan nila At hindi lang basta accusation mga kababayan yung ginawa nila, kung hindi, pinagbintangan nila na ginahasa etong si Pepsi Paloma. Kaya nga nagkaroon ng urban legend na kwento mga kababayan dahil nga sa ginawa nilang iskandalo laban po dito kina Bossing Vic na ngayon ay binubuhay mga kababayan nitong si Direk Daryl Yap. Alam niyo ang problema dito mga kababayan, sa totoo lang, ang problema dito kay Daryl Yap, mahilig siyang gumawa ng issue, ng video na paninira sa iba. Pero kapag siya mga kababayan, yung nahaharap sa matinding issue, nananakot siya. Tinatakot niya yung mga nag-aakusa sa kanya na ididimanda po niya. Yan po ang katotohanan dyan mga kababayan. Kapag siya ang gagawa ng pelikula laban sa paninira sa ibang tao, malaya siyang gawin yon. Pero kapag siya mga kababayan ang binabalikan at kini-question yung mga ginagawa niyang pelikula at nahaharap siya sa mga matitinding issue, tinatakot niya yung mga nag-aakusa sa kanya na ididimanda po niya. At ang basihan pa ng kanyang pagdidimanda, kapag daw may kaya mga kababayan, itutuloy ang demanda. Kapag daw mukhang mahirap at walang-wala, patatawarin na lang daw. Yun yung basihan mga kababayan nitong si Daryl Yap. At ngayon nga, alam naman natin mga kababayan, kaya nga imposible na hindi alam ni Senator Amy Marcos yan. Kaya nga doon sa mga dabbercads dyan, doon sa mga sumusuporta, sa Tito Vic and Joey mga kababayan, i-zero vote nyo na yan si Amy Marcos sa darating na eleksyon. Bakit mga kababayan? Kasi etong ginagawang ito ni Daryl Yap, imposibleng hindi alam yan, di umano, ni Senator Amy Marcos. Kasi nga, pagkalabas mga kababayan, nung video do sa Vicente Mens na Facebook page mga kababayan, ipinakalat agad ng mga vlogger nitong si Amy Marcos. Kaya imposible na hindi po alam yan ni Senator Amy. Ngayon mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa natin. Nakukonsensya raw si Guada sa pagkakasangkot niya sa paghahabla sa Itbulaga host. Sa kwento, ang kaibigang aktres ni Vic Soto, nakasamahan ni Guada sa sinabihang religious community, ang kinausap ni Guada para maging tulay sa planong paghingi ng tawad sa TV host comedian. Ayan nga mga kababayan, maliwanag. Sinasabi dito, wait, lakihan ko. Yan.
Sinasabi dito mga kababayan na nakukonsensya raw etong si Guada Guarin kasi nga sinamahan niya etong si Pepsi Paloma na maghabla dun sa Itbulaga host mga kababayan dito kina Bossing Vic. Ibig sabihin mga kababayan, bakit nakukonsensya? Kasi inihabla nila yung tao, inakusahan nila nang wala naman palang katotohanan. Kahit sino talaga mga kababayan, basta gumawa ng ganon, talagang makukonsensya ka. At talagang pipilitin mo na humingi ng tawad dun sa mga tao na inakusahan mo. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Ang paghingi ng kapatawaran mula sa mga taong nagawan niya ng pagkakamali ang kinakailangang gawin ni Guada bilang pagsunod sa prinsipyo ng religious community. Ngunit hindi na nangyari ang balak ni Guada na makausap ng personal si Vic dahil minabuti nitong tuldukan na ang nakaraan. Sabi pa dito, noong 2016, muling nabigyan ng pagkakataon ng ilang showbiz reporters na makausap si Guada pero tumanggi itong magsalita tungkol sa mga kaganapan ng 1982. Alang-alang sa mga anak na malalaki na at ayaw niyang bigyan ng kahihiyan. Ayan mga kababayan, no? Kaya hindi na rin siya nagsalita kasi nga ayaw niyang bigyan ng kahihiyan yung kanyang mga anak kasi nasangkot siya sa isang matinding kontrobersiya na kung saan inakusahan nila yung mga tao na nagtatrabaho lamang, yung mga host na nagsusumikap lamang nang dahil lang sa gusto nilang pagkakitaan mga kababayan, inakusahan nila ng kung ano-ano at kinaladkad nila sa kahihiyan yung pangalan. Buti na nga lang mga kababayan, mababait ang Tito Vic and Joey dahil hindi nila pinapansin yung mga ibinabatong issue sa kanila. At hinahayaan nila na lumabas yung katotohanan. Tulad mga kababayan nito, mismong kaibigan ni Guada Guarin na ang nagsiwalat na nakukonsensya raw etong si Guada Guarin dahil nasangkot siya sa paghahabla kay Bossing Vic which is dito kay Vic Soto mga kababayan. 'Di ba? Napakaliwanag. Tapos ipapakalat ni Direk Daryl Yap, gagawa siya ng pelikula na parang hindi pinag-isipan. Eto pasintabi mga kababayan ha, malaki ang pagrespeto natin sa mga direktor pero yung pelikula na inilabas ni Daryl Yap parang hindi mo naman pinag-isipan. Dahil unang-una, kung pinag-isipan mo yan, di dapat alam mo itong mga balitang ito. Napakaliwanag naman na nakukonsensya si Guada Guarin kaya pinipilit niya noon na makausap etong si Vic Soto para humingi ng kapatawaran. Dahil nga siya ang kasakasama mga kababayan ni Pepsi Paloma noong mga panahon na inaakusahan nila etong sina Bossing Vic. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo naman, ayan, pagkalabas ng video, ipinakalat agad ng mga vlogger nitong si Senator Amy. Kaya imposible na hindi alam yan ni Senator Amy mga kababayan. At kita nyo naman din dito mga kababayan na ang kasama na nagdemanda nitong si Pepsi Paloma laban po kina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey ay walang iba kung hindi etong si Guada Guarin na gustong-gustong makausap etong si Bossing Vic para humingi ng pasensya at kapatawaran. Dahil nga mga kababayan, nakukonsensya etong si Guada Guarin sa ginawa niya kay Vic Soto na kinaladkad niya ang pangalan sa matinding iskandalo mga kababayan. At kung makikita nyo rin po mga kababayan, iniurong noong September 1982 ni Pepsi Paloma yung demanda po niya laban kay Vic, Joey at Richie dahil nga mga kababayan, mismong pinanindigan ni Pepsi Paloma sa pagharap niya sa mga reporter na may mga tao lang na nag-utos sa kanya na gusto talagang pagkakitaan ang Tito Vic and Joey. So maliwanag naman mga kababayan na lahat ng ibinabato at binubuhay ngayon at ginawan pa ng pelikula na parang hindi pinag-isipan ay isang matinding paninira lamang po mga kababayan at pag-aakusa dito sa mga tao na nananahimik at nagtatrabaho lamang. Which is mga kababayan, dito kina Bossing Vic at Master Henyo Joey De Leon at dito po mga kababayan sa namayapa na si Richie De Horsey. At alam naman natin mga kababayan kung para kanino yung ginagawa nilang yan. Gusto nilang masira etong si Tito Sen mga kababayan dahil alam naman po natin na etong si Tito Sen tumatakbo sa pagkasenador ngayon. At alam din naman natin mga kababayan na etong si Mayor Vico Soto tumatakbo ulit sa pagka-mayor ng Pasig. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, siguro napakatindi, mapera yung nag-finance mga kababayan dito sa pelikula nitong si Daryl Yap para masira etong mga Soto.
mga kababayan. Ano po, so ngayon, eto panawagan natin, kung eto man ay dadaan sa MTRCB, dapat po mga kababayan, hindi ito aprubahan or hindi ito payagan ng MTRCB na maipalabas sa publiko kasi paninirang puri po ito at tahasang paninira po ito sa mga soto, mga kababayan.